Nagsimula naman na ang pagdinig ng Kamara hinggil sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o itong EPIRA Law. Ito ay matapos mabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na pababain na ang singil sa kuryente. Kumuha tayo ng detalye mula kay Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Greg, sa pagpupulong ng House Committee on Energy ngayong araw, nagpaabot ng kabuuang suporta ang Energy Regulatory Commission o ERC sa pagbabago o pagreforma sa polisiya ng EPIRA Law. Pero naninindigan sila na mapag-aralan muna mabuti itong pagtatanggal o pagbawas sa system loss sa kuryente. Maring iginiit ng ERC na hindi maaaring tanggalin ang technical losses sa singil sa kuryente dahil ito ang pangunahing tagapaghatid ng supply ng kuryente sa bawat consumer. Kapag nila inalis ito, maaaring makaapekto ito sa financial viability ng distribution utilities at electric cooperatives. Pwede itong mapababa pero hindi maaaring tanggalin. Saad ng ERC, suportado nila ang pagtatanggal ng non-technical losses o itong mga illegal connections o mga jumper, pilferage at meter defects. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, posibleng matanggal ang system loss ngunit kinakailangan pa ito ng masusing pag-aaral. Binigyang diin din niya na dapat ding pagtuunan ng pansin ang proseso ng pagpapatupad at ang pondo na ilalaan para rito. I think everybody has been clear already that there is technical and non-technical. And technical is a law of physics in that sense. But although let's say it's physics, but there's technology also. There's a way to lower that, and we need proper equipment. So there needs to be investment. We just need time to really make a proper assessment, Mr. Chair. We will submit. We're trying to be as fast as we can. Kaya lang marami talagang co-ops si Admin Nani, and we have private utilities pa, and also on the transmission side we need to assess also kung may improvements pa nga kailan. Pero pwede po siya, Mr. Chair. The President was correct in saying na that people should not be paying for electricity na dahil hindi nagbabayad or the inefficiency of our co-ops. It is correct, sir, but we don't also want co-ops to suffer too much, baka malugi sila at mawalan tayo ng electricity sa isang area. It has to be balanced, but we'll work on it, Mr. Chair. Samantala, ikinabahala naman ni Deputy Minority Leader at APEC Party List Representative Sergio Dagook ang maaaring kahinatnan ng mga electric cooperatives sakaling matanggal itong system loss. Anong methodology ang ginagamit sa private distribution utility at anong methodology ang ginagamit sa mga electric cooperatives? Essentially, para sa private distribution utilities, this is the performance-based regulation where we include in the revenue requirement the allowable rate of return for that utility. But for electric cooperatives, as what was mentioned earlier, they are operated under the principle of cash flow. Pahayag ni Dagook, hindi katulad ng private distribution utilities na may naasahan na return of investment, maaaring mawalan ng stock ang mga electric cooperatives o itong mga nagsusupply ng kuryente sa malalayong lugar. Kaya malaki ang epekto nito sa mga kababayan na nasa liblib na lugar o probinsya. Kung i-remove outright yung systems loss na yan, charge, ay ang una pong magsira ay electric cooperative kasi wala pong portion doon sa sinisingil nila ngayon na pangsalo doon. Whereas sa private, baka kung mababa na yung losses nila, baka kakayanin pa nila ng ilang buwan, ilang taon. That is the case in point at present. Ni Dagook, kung sakaling maamyendahan itong EPIRA Law at matanggal ang system loss, wag na dapat anya ipag-utos sa maliliit na electric co-ops na mag-extend ng linya ng kuryente dahil mas mahabang daloy ng kuryente ay mas malaki rin ang tsansa na magkaproblema rito.
Greg, naghain naman ng tatlong opsyon ng ERC para sa solusyon dito sa reforma sa EPIRA Law dahil anila totoong gastos sa industriya ang system bill kapag natanggal. Anila maaaring alisin ang bayarin sa technical losses o paghihigpit sa feeder loss caps o itong pagsasama ng dalawa para sa mas malaking benepisyo para sa mga consumer. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Greg.